Depressed, frustrated, sad, confused. You want answer. Let's talk. Give me a message sa page ko sa Philippine Dating Coach and you can have one-on-one coaching with Coach Baze, your dating coach. Just please subscribe to my channel and hit the bell button. Eto, gustuin ko maging straight to the point. Medyo gagawa lang ako ng mga konting scenarios para mas maintindihan nyo siya. Minsan kasi ito yung part na napaka-crucial. Hindi mo alam kung bakit biglang na-attract yung ex mo sa'yo kapag nagmo-move on ka na. Actually, kapag hindi mo siya hinahabol, bigla siya magpaparamdam. Tapos, ang tanong mo ngayon, bakit nga ba ganito yung dynamics ng attraction? Well, ipapaliwanag ko sa'yo yung psikolohiya. Yan. Sa likod nito, tsaka kung paano mo magagamit to para muling ma-attract yung ex mo nang hindi ka mukhang desperado. Kapag kasi nag-move on ka na, magkakaroon na ng shift sa dynamics ninyong dalawa. Siyempre, ang tao, natural na na-attract siya sa mga bagay na parang mahirap makuha. Kasi nung hinahabol mo pa siya, siguro iniisip niya na palagi kang nandyan, walang challenge, walang thrill, di ba? Pero nung nag-stop ka na sa paghahabol, nagkaroon na ng tinatawag nating psychological scarcity. Napaka-importanting lesson yan. Yung scarcity ay isa sa pinakamalakas na trigger ng attraction. Kapag nawala ka sa eksena, bigla niyang mararamdaman ng kawalan mo. At kapag nawala ka, doon niya marirealize yung value mo, parang laruan lang yun. Kapag laging available, hindi ka papansinin. Pero pag tinanggal mo, biglang hahabulin, di ba? Ganun yan eh, parang laruan siya eh. Parang mga bata na, alam mo yun, kapag may laruan, pag kinuha mo, hahabulin bigla. Tapos kapag nagmo-move on ka na, nag-a-activate yung tinatawag nating fear of loss sa isip ng ex mo. Nagsisimula siya mag-isip na paano kung nawala na siya ng tuluyan, baka may bago na siyang pinagkakaabalahan, paano kung may iba na siyang nagpapasaya sa kanya. Kapag natakot siyang mawala ka, doon nagsisimulang mabuo ulit yung attraction. Natural kasi sa tao ang matakot mawalan ng isang bagay na dati niyang hawak. Yan yung pinaka-trigger, pinaka-pokpok sa ulo niya eh. Kapag hawak niya itong dating bagay tapos nawala sa kanya, masakit sa kanya yun. Kaya kung biglang mag-reach out yung ex mo, susubukan balikan ka, huwag kang magugulat. Subconscious kasi yan. Subconscious na yan na yung reaction niya sa pagkawala mo. Ang pinakamalakas na technique sa pag-attract ng ex ay indifference, kung tawagin natin. Yan yung term ko, indifference. Pagpapakita na wala ka ng pakialam, kapag naging kalmado ka na, hindi ka na nagre-reply agad, hindi ka na nagbibigay ng effort, nagkakaroon ka na ng sense of mystery. Nagtataka na siya. Bakit parang okay ka na? Bakit parang hindi ka na apektado, di ba? Parang may iba ka na bang kinakausap? Ganun yung papasok sa isip ng ex mo eh. Kapag naisip niyang hindi na hindi na siya yung priority mo, mag-uumpisa na yung humanap ng paraan para ibalik yung connection nyo. Kaya instead na maghabol ka, I advise na mag-focus ka sa sarili mo. Magsimula ka ng bagong routine, magpaganda, magpagwapo. Hayaan mo siyang makakita ng panibago at brand new na side mula sa iyo. Kasi napaka-healthy nun kapag nagawa mo yun. Kaya wag mong gawing available palagi yung sarili mo. Ang tao na naa-attract sa bagay na mahirap makuha, kapag nararamdaman ni ex na hindi mo na siya priority at hindi ka na laging available, mas lalo siyang magiging curious at ma-attract siya sa'yo. Kapag nag-message siya, wag mong sagutin agad. Bigyan mo ng oras bago sumagot. Kapag tinanong niya kung available ka, sabihin mo busy ka. At kapag gusto niya magpakita, wag kang agad papayag. Ipakita mo may sariling mundo ka na kahit wala siya. Ang confidence ang ultimate weapon. Ito ultimate weapon sa pag-attract ng ex. Kapag nakita niyang kalmado ka, hindi ka affected sa pagkawala niya, mas lalo siyang ma-attract kasi makikita niya na hindi ka desperate at hindi mo siya kailangan para maging buo. Kapag na-sense niya na kaya mo mabuhay ng masaya kahit wala siya, bigla siyang matatakot na mawala ka ng tuluyan. At doon siya magsisimula magabol. Kaya kung gusto mong muling i-attract si ex, huwag kang magpahabol. Hayaan mong maramdaman niya ang pagkawala mo. Tsaka ito tatandaan mo ang tao ay naa-attract sa bagay na mahirap makuha. Kapag natutunan mong maging kalmado, confident at independent, yung ex mo na mismo yung ma-attract sa'yo. Siya na mismo yung gagawa ng paraan para bumalik sa'yo. At
Yun yung pinaka-powerful thing na pwede mong gawin ngayon. Yung maging kalmado lang, maging confident ka, at yun yung maging core value ng pag-move on mo ngayon. Kasi it will not help eh. Hindi kasi makakatulong kapag pinakita mo yung desperation. It's desperation versus attraction. Kapag kasi lagi mong pinapakita yung desperation, doon niya makikita yung opportunity na mag-take advantage sa'yo or iwanan ka, idamp ka. Mas bababa ang value mo. Every time you show your ex desperation, you also show your ex uh, low value yourself. Parang pinapakita mo kung gaano kababa ang value mo. Kaya I advise, imbis na magpakita ka ng low value effect, kagaya ng desperation, ang i-display mo sa kanya is confidence. Kasi every time you display confidence, you also display attraction. Huwag mong ipakitang nasishaken ka, natitreaten ka. Yung mga, ito kasi mga ex na to, meron silang kahambugan eh. Yung kahambugan nila na feeling nila hawak nila yung mundo. Yung kahambugan nila na feeling nila kontrolado ka nila. Yun yung part na ayaw natin eh, na ginagawa nila na, oh, pagpapalit na kita, sige, sige, gagawin ko to, bubulshitin kita, tapos papalitan kita para lang mainis ka, para lang makaganti ako sa'yo. And if you will show them na you fear them, natakot ka na baka magpag-gancho siya sa iba, or maghanap siya ng bago, if you show them na natatakot ka sa ganun, then they will take advantage on you. Talagang gagawin nila yun. That is why breakup is a tough game. It is really, really tough. It is something like you never like, but it is the game that will change your life. That is why I advise you. Instead of focusing on these things, mag-move on ka. When you show move on, when you show the process, you also attract your ex back. It feels like you hit two birds with one stone, di ba? Kaya ano ba ang hinihintay mo, di ba? Ba't hindi ka pa mag-focus regarding dyan sa move on process mo? Kasi kapag ang move on process mo, yan yung landas na pinili mo. At the same time, yan din yung landas na pinili mo to improve your attraction level. Mas lalo mo siya ma-attract, mas lalo siyang may in love sa'yo, at mas lalo kang makakapag-create ng intensity sa ex mo. Kaya, imbis na ikaw magmaktol ka at maghintay ka, mag-abang ka, or you will wait for your ex to get her or get him back, I would rather advise you to choose the path of change, the path of move on, and the path of process. Kasi saan ka pa, di ba? Naka-move on ka na, nabalik mo pa yung ex mo. Yan yung reward kapag nag-move on ka eh. Yan yung hindi maintindihan ng mga clients ko eh, pati ng mga subscribers. Madalas, they don't know the path of moving on is the most convenient part para sa kanila. Kasi nabalik mo na yung sarili mo, tapos yung ex mo bumalik pa. Di ba? Kasi ang binabalik dito hindi yung ex mo. Most of the time ang binabalik dito sarili mo. Pero syempre, kung gusto mo ng personalized strategy to get your ex back, kung kailangan mo ng personalized strategy how to get your ex back or anything like that, give us a message sa Philippine Dating Coach page for one-on-one coaching. And let me help you with that. Thanks for watching.